Hi guys! Welcome back to Yanni's Room. Tara, pasok, feel at home! Thursday to ma-upload. Watch me, Thursday to ma-upload. Nakapag-upload na ako ng Sunday So, unti-unti, we are so back. Nakakabalik na yung tao, di ba? Okay. So, grabe, hindi ko alam kung bakit pumasok sa utak ko itong thought na to. Pero ito yung title ng episode. Ang adulting ay parang isang birthday yan sa Shakey's. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Parang may kumakanta ng salamat. May batang nagbe-birthday sa gilid. Merong kumakain ng mga kamag-anak. May mascot. That's how adulting feels like to me. Ewan ko kung bakit siya super naging apparent sa akin. Pero feeling ko nakakontribute na, kakatapos ko lang basahin tong, The Seven Husbands of Evelyn Hugo, na I have so many feelings about for. Yes. Grabe. Yan ni Hatisu versus Grammar. Siguro, kaya ako napaisip about adulting is because, one, nasabi ko sa recent na Sunday Reset na napapansin ko talagang napapadalas yung doom scrolling ko and yung paghiga-higa ko. And oh my God, parang ang daling lumipas ng oras sa akin. Alam niyo, hindi naman ako super tamad, pero natatamaran ako sa sarili ko. And that's bad. Ang dami ko lang na-realize sa ganung behavior na, okay, nagkakaganto ako kasi desisyon ko to. And when I decide na bumangon at gumawa at maglinis, nagugulat na lang ako na, tapos na yung linis, yung task na dinadread ko. Just because I decided to do it. And napaisip ako na, wow, ganun ka-powerful ang choice and decision in this time of my life, at this time, or on. Alam nyo, yan yung Hatisu versus prepositions. Oh my God, prepositions ba yung tawag? Yeah, anyway, parang, oh my God, ganun kadali for me na mag-decide at baguhin ang buhay ko. At ganun din kadali for me na mag-decide at sirain ang buhay ko. And parang ganun yung adulting sa akin na, ang wow niya, talagang nasa Shakey's ako at hindi ko maintindihan ang nangyayari. Second, dahil nabanggit ko tong libro na to, yung Evelyn Hugo, may spoilers ba sa episode na to? O baka onte. Pero, pag binasa nyo tong libro na to, malalaman nyo na si Evelyn, she's a go-getter. As in, narating niya yung point na yon ng buhay niya because madami siyang mga decisions na ginawa. At a very young age, I think, if tama ako na pagkakaalala, mga 21 pa lang siya nung nag-start siya sa career niya. Or like as early as 14, gumagawa na siya ng decisions to get herself out of a position na disadvantage siya. And, itong book na to, heavy on that, na makikita nyo na ang daming decisions na ginagawa ni Evelyn to forward her career, to save her relationship, to save her family, to save her reputation. And hindi lahat ng decisions na yon mag-a-agree ka, but it works and mabibilib ka sa kanya. At napapaisip ako, being someone na 24, nag-start si Evelyn mag-decide, gumawa ng big risks sa buhay niya at an age na mas bata sa akin. And ngayon na 24 ako, napapaisip ako na anong risks yung tinitake ko? And ano pa yung dapat kong gawin para marating din siguro yung position sa buhay na I want for myself. Kasi, if anything, ang pagkakatulad namin ni Evelyn Hugo ay, spoilers. Okay? Kung ayaw niya na spoilers, itigil niya na dito. Okay. Parehas kaming bisexual at may mataas na pangarap. And sobrang amazed ako sa kanya as a person. Ang dami niyang decision sa libro na to na habang nagbabasa ako, inisip ko, parang hindi ko yun kayang gawin. Hindi ko yun kayang gawin for myself, and maybe for the people that I love, I can. Pero yung for myself, dun ka pala magsisimula, kaya ko ba yung gawin para sa sarili ko? Tapos ang sagot ko is hindi. Pero ang gusto kong sagot ay oo. I wanna be like her. I admire her so much. And so, ngayon na ang dami ding nangyayari sa buhay ko, I mean, career-wise, and
personal na crisis-wise, kinikilala ko yung sarili ko, tapos andyan pa yung mix of problems sa relationship and romantic relationships and family relationships. Para kang, God, anong nangyayari? Okay, para talaga akong nasa shakies right now. So, ako kasi yung tao na, I'd say, feeling ko maaga akong tumanda. Isa sa mga ganong person. Okay, disclaimer lang. Kapag nagkukwento ako ng ganito, ayoko na isipin nyo sobrang sama ng pamilya ko, okay? Hindi. Sadyang, alam ko lang na at an early age, meron talaga akong mataas na pangarap para sa sarili ko, and naging aware ako na yung position ko, economic-wise, position ng family namin might not be able to support that dream fully. Pero, unlike Evelyn Hugo, hindi ko kasi talaga inorchestrate yung mga nangyayari sa career ko right now. Ata, but I made big decisions nung, I guess nung 16 ako na mag-upload ng content sa Twitter. Pero super random lang nun eh. But still, yeah, that was a choice. That was a choice na got me to where I am right now. And I am thankful I made that choice. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin if hindi ko nagawa yung choice na yon. And hindi ko alam kung bakit ko yun ginawa in the first place. Actually, ginawa ko lang yun kasi papansin lang ako dati na, may mga natatawa, go. I-put ko yung sarili ko out there. Pero kapag nakakita ako ng mga 16 years old right now, even yung mga mas bata sa akin, sa mga kamag-anak ko, mga kapatid ko, and nakikita ko na, hindi pala lahat ng 16 years old may ganong gut to do what I did before. So, iniisip ko lang palagi na pure luck lang yon, but still, ibang courage pala for a 16-year-old to put yourself out there. And siguro ngayon na mas tumatanda ako, ngayon ko siya mas na-acknowledge. And since then, nag-start akong mag-work. Nag-start akong gapangin yung, oh my God, like as early as 16, I think, or 18, iniisip ko na palagi ay career. Na alam niyong ilang beses ko na siyang dinidebrief dito sa podcast na nahihirapan ako kasi as in sobrang tagal na, like ganong edad pa lang, insecurity ko na yung career ko. Lagi kong iniisip yung career ko kasi meron akong point na gustong marating, okay? Meron akong gustong patunayan to people, and feeling ko lang above all, hindi to people to myself. Meron akong gustong patunayan to myself, and above all, gusto ko kasi talagang kumita ng enough para i-improve yung pamumuhay namin, right? Pero to carry such burden nung ganong edad, medyo wala talaga. Tatanda ka talaga na maaga. Nung sinabi ko to sa podcast ko yung episode ko nung by 2024 You Diva, na hindi ko na-enjoy fully yung college life ko kasi nung nasa college ako, ang iniisip ko lang din talaga career ko, like gusto ko na lang i-speedrun yung college kasi gusto ko nang mag-work. And then, after kong magawa yun, boom, para akong bigla akong nagsisi kasi masaya naman yung college life ko, pero feeling ko nga, like what I said sa episode na yun, if hindi nyo pa napanood, please watch it. Like what I said sa episode na yun, parang lumipas lang tuloy yung time na yun and hindi ko siya na-register fully. The thing is, may mga bagay kasi sa buhay natin na dapat sinisavor mo. Yung mga iras ng buhay mo, dapat you stay present in it. Instead of always looking forward sa future and always looking at your past. What do I mean by that? If hindi nyo pa napapanood yung episode again, kasi in-explain ko yun fully sa episode na yun. Looking at my past, as iniisip ko yung mga bagay na hindi ko nagawa para sana mas maging big ako sa career ko that time. Nung college ako, ito yung bit-bit ko. Tapos, na-stuck pa ako sa isang relationship, like breakup. So, sobrang hang up ako sa isang breakup nun. And then, at the same time, worried ako sa future, eager na akong umalis ng LB, kasi feeling ko nagsasayang ako ng oras dahil nag-aaral ako. And lahat yun mali. Kasi, nung umaakit na ako ng stage para sumablay, hindi ko man lang fully na-savor yung moment na, oh my God, nag-college ako sa isang university na pinagdadasal ko, and the next thing I know, tapos na ako. And then, para siyang,
psh, gumano na lang talaga. So, after nung graduation crisis na yon, ang dami kong na-realize and ang dami kong ginustong baguhin sa sarili ko, sa mindset ko. Nangyari din yung hydrocephalus. So, talagang napa-reset ako ng pagkatao, guys, na as much as possible, I really wanna stay present, ganyan. So, paano ako napunta doon? No, ina-explain ko lang na alam ko na at 18, yung mga pinoproblema ko ay hindi mga hindi ko sana dapat pinoblema nung 18 ako. Parang there were things na wala. Luxury of, I guess, being a teenager, na sana yung mga teenage shit lang yung pinoproblema ko. Pero hindi eh. Ginusto ko naman yon. Okay lang. Hindi ko naman pinagsisiyan yun fully. Feeling ko thankful ako na ganun ako built. Kasi kakaibang grit yung maibibigay ng ganong mindset and experience sa'yo. Thankful naman ako. Pero but at the same time, nakakapanghinayang lang din na hindi mo hinayaan yung sarili mo maging young when you were young. Right now naman, I am still young. I am 24 and hinahayaan ko yung sarili ko maging 24 actually. Mas may grace na ako for myself. Right now, kapag may mga mali ako nagagawa, as in sinasabi ko na, okay, I'm just 24 and I'm bound to make mistakes that a 24-year-old will commit. Tama ba yung grammar? Wala. Minsan tinatanggap ko na meron akong mga desisyon sa buhay ngayon na talagang nagagawa ng isang 24-year-old. And okay lang yon. Hindi lahat kailangang alam ko. Pero, oh my God. Ang crazy. Kakaiba ang mid-20s. 4 years pa lang akong 20 years old, by the way. Ang OA ko magsalita. Pero feeling ko kasi ang dami ko na na-experience. Putang ina. Kayo kaya maoperahan sa ulo. Ay, ang crazy. Feeling ko ang daming nangyayari. Though this year, mas carefree ako with the things that I do, as in mas hinahayaan ko yung sarili ko mag-explore in terms of sexuality and relationships. Hinahayaan ko yung sarili ko mag-explore creatively, like sa work. Lahat pinapasok ko, o gusto ko matry ito sa film, o gagawin ko to. Ino-offer ko yung sarili ko na, okay, baka need yun ng gantong cruise abroad, pwede ako. Kasi gusto kong matuto. And that is fun. It is fun. Ang fun maging 24, I think, ito yung year na genuinely I am happy. Pero, looming talaga yung fucking adulting. As in, ramdam na ramdam ko siya. Kasi nandito na ako sa point ng buhay ko na hinahanap pa rin ako ng parents ko. Pero, hindi na ako yung tipong, kaya ko nang umalis ng bahay na magsabi lang na aalis ako ng bahay. Hindi ko na kailangang ipaliwanag na dito ako pupunta, ito yung kasama ko, sige, magte-text ako pag uwi. Ako, given na yun. Siyempre, pa nag-chat sa akin yung nanay at tatay ko, nag-update ako kung asan ako para alam nila na buhay ako. Pero never naman kasi naging super higpit sa akin yung parents ko. Malaki yung tiwala sa akin ng parents ko. Pero feeling ko kasi, at an early age pa lang, sobrang na ako, stubborn akong bata. Pag pinagbabawalan ako, hindi ko hinahayaang i-restrain ako. Alam niyo yung may mga gantong post sa Twitter na na you have to have this fight, big fight with your parents at an early age, like mga 18 or 19, kailangan mo mag-stand ng ground sa parents mo para hindi dumating sa point na 28 ka na pero minamanage ka pa rin nila. As in, and feeling ko I had those fights with my parents nung teenager ako. So ngayon na 24 ako, mas may leeway na ako, mas may freedom na ako. And it feels good. At the same time, mas nakakatakot siya. Kasi dahil wala talagang, oh my God, parang mas ramdam na ramdam ko yung kahit anong desisyon na gawin ko right now, or kung ano man mangyari sa buhay ko right now, yun ay dahil sa akin. Ako ang naglagay sa sarili ko sa posisyon na yon. Ako ang gumawa ng pintuang to at ako rin ang pumasok sa pintuang to. And sa bawat actions na gagawin ko, I will reap the consequences. Hindi ko na siya pwede at wala rin namang reason para isisi ko siya sa parents and upbringing ko. Na, hindi kasi ganito kasi yung ginawa ng tatay ko. Hindi kasi ganito kasi yung ginawa ng nanay ko. Hindi kasi ganito, hindi nila ako pinagbabawalan, etc. Wala. Ako lang.
Ako lang ang gumagawa ng mga bagay na to sa sarili ko at if may consequences sa darating, i-reap ko yon. And my God, that's how adulting feels na fuck, wala nang parents na papagalitan ka if hindi ka natutulog on time. Pinapagalitan nila ako, yes, pero wala na silang magagawa over it. So, alam niyo yun, even something as mundane as a sleeping schedule, pag adult ka, yung fact na, oh my God, ikaw yung may hawak nun, ikaw yung mag-decide kailan ka matutulog, OA lang ba ako? Or it really is, may something about it na hawak mo yung buhay mo. And it's okay. Pero minsan nakakatakot. Ganon yung pakiramdam. Parang, lately, napapaisip ako kung gaano ka-powerful ang decisions and kung gaano ako ka-in charge sa buhay ko. Na once you enter this adulting phase, and ikaw na talaga to. And ginusto ko naman to. Ayoko rin namang ma-restrain ng anyone. Yes? Tama. Again, thankful for the freedom, but freedom is also scary when you don't know how to hold it or how to navigate it. And, okay. Ang dami kong fears sa adulting. With that, na-establish na natin yung power of choice. Na, pag pumasok ka sa phase na to, grabe, sobrang powerful mo as a person. Sobrang laki ng control mo over your life. Okay, siguro medyo personal yung pagsusuri na to. Siyempre, andyan pa rin yung aspects, yung mas malaking context ng experience natin as a person na, oo, andyan pa rin yung economic restraints and other things. 'Di ba? So, may ganun pa, may political, wait, I'm finding my words. May malaking political space or context tayo na ginagalawan na nakaka-apekto sa decisions natin. That's true. And sa kung paano tayo mamuhay as a person. That's true. Okay? So, establish ko lang na yung mga sasabihin ko sa mga susunod na part ng podcast na to ay I guess, mas personal na analysis lang. Baka mas individual na pagsusuri siya. Okay. I will now continue. Isa sa mga unang fears ko ay, isa sa mga unang questions ko as an adult, kasi nilista ko una yung, how do you even take care of yourself? Ito, nabanggit ko na kanina yung sleeping schedule. Right now, sobrang shitty ng sleeping schedule ko. Alam ko na gumawa ako ng 2026 ins and outs and sinabi ko doon na sana as early as 11, matulog na ako. Pero guys, oh my God. Well, I'm young, okay? And ang daming nangyayari sa mundo past 9 p.m. Parang nandun yung party, nandun yung buhay. And minsan, dun din gising yung utak ko enough to do work and to write and to just create. Ang saya, parang mas buhay yung mundo pag lumagpas ng 9 p.m. And maybe sobrang laki ng FOMO ko. Kasi hindi ko matake kung ano yung mamimiss out ko pag natulog ako ng 11 p.m. May mga time na natutulog ako ng 11 p.m. at yun ay kapag gusto kong mag-gym ng maaga, kinabukasan. Nag-gym kasi ako ng mga 4 a.m. kasi yun yung walang tao sa gym. Ang ginagawa ko sa gym, sumayaw. So ayoko naman ang dami nanonood sa akin kasi minsan ang aga ng mga tao, mga 6 a.m. ganyan. Pag 4 a.m. wala pa talagang tao sa gym. So, yun my God. Like, ang powerful ng choice. As in, kapag nag-decide ako na, okay, parang ayoko pa matulog, parang gusto ko pang gumawa, hindi ka talaga matutulog. Sorry, ang absurd siguro pakinggan na I'm talking about the choice na matulog, pero it's making me think na sobrang daling pabayaan ng sarili. And sobrang dali ding alagaan ng sarili. Okay? Ito, maybe I will create another episode for this. Yung relationship ko with my body right now. Hindi talaga kasi good yung relationship ko with my body and food, actually. For example, ngayon, feeling ko ang tabaho. Okay? And ilang beses ko nang gustong mag-lock in.
lock in. Gusto kong mag-gym, gusto kong ayusin yung way of eating ko, gusto ko mas maging healthy. Minsan sinasabi ko sa sarili ko na hindi ko alam kung bakit hindi ko magawa. Pero alam ko kung ano yung harang. At ang harang doon is, hindi kasi ako nagde-decide na mag-lock in. I mean, hindi ako nagde-decide to do it. Okay? Alam ko kasi na once i-discipline ko yung sarili ko, oh my God, yun na, lumabas na yung word, yung discipline. Once na i-discipline ko yung sarili ko na, i-condition ko yung sarili ko na, okay, ganito, at least everyday gawin ko siya, alam ko magagawa ko siya. Alam nyo guys, ang daming activity sa buhay natin na akala natin hirap tayong gawin. Hindi natin alam paano sisimulan. But honestly, mag-i-start lang siya once mag-decide tayo to just do it. Ganun kadaling mag-decide, but at the same time, ang hirap. Okay? Ngayon din, as an adult, ito, again, the power of decision. Yung power mo over yourself. Ang dami kong bad habits. Like what I said, yung pagtulog ng, hindi regular na sleep schedule. Ang hilig ko din mag-procrastinate. Hindi hilig eh. Feeling ko may something in my brain na hindi ko ma-regulate. And maybe I will have myself checked for that. So, isang factor din yun kung bakit may mga tasks na hirap akong gawin. Pero, other than that, yung mga bad habits like, basta bad habits, nakikinig kasi yung nanay ko ng podcast. Ayoko isumbong yung sarili ko sa kanya through this episode na parang, basta, I have unhealthy habits na I know I should stop. But, every time I make the choice to do it, and do it, and do it. So, alam niyo yun, yung if ganun kadali na mag-decide, na mag-fall into unhealthy habits, ganun din kadali na mag-decide to change to healthy habits. Honestly. I know that now. Ang hirap lang kasi yung healthy habits na yon. Feeling ko kasi nako-condition natin yung sarili natin na kapag bawal, kapag masama, masarap. Honestly, kasi totoo naman. Pero yung healthy habits kasi, usually it takes a lot of discipline talaga. And yung discipline, I believe yung mahirap i-build sa sarili. And as an adult, sobrang importante ng disiplina. I mean, if you really wanna take care of yourself, and actually, if you really wanna progress sa buhay na to, yung disiplina, sobrang importante niya sa lahat ng aspects ng buhay natin. One, sa health. Two, sa work, sa career. And anything lang talaga. Siguro, ngayon ang iniisip ko, yung how do I even take care of myself? Kasi I can't keep doing this. I can't keep standing in front of the mirror and hate myself for how I look. How much I weigh. Nang hindi naman ako gumagawa ng anything para sa ikabubuti ko. If may na-realize ako from being an adult, what I am right now, ako yung nag-decision nun for myself. Ewan ko, palagi kong pinapunish yung sarili ko for looking this way when hindi rin naman ako gumagawa ng anything to change it or to improve it. So, isa yun. Actually, right now, yung how do I even take care of myself, isa siya sa mga pinag-iisipan ko sa phase na to ng life ko. And I think, isa siya sa mga importanteng aspects ng adulting kasi you realize talaga na, grabe, sobrang daling pabayaan ng sarili mo because no one's gonna control what you do to your body. Walang magko-control kung anong mga i-intake mo, anong mga activities or routines or hobbies na pipiliin mo for yourself. Grabe, ewan ko. Hindi ko alam. Yung mga mas matatanda siguro sa akin dyan or yung mas healthy sa akin dyan. Paano kayo nag-start na, na mas mag-live healthy for yourself? Not to the point ng, yung toxic na pagka-healthy na ayaw mo ng, may mga ganun kasi ako nakikitang tao sa USA na yung hindi na sila lumalabas kasi ayaw nila maarawan sila para hindi masira yung skin nila. Tapos sobrang OA nung routine nila, hindi na sila kumakain ng ganung food, etc. Ang OA nun, feeling ko, hindi ka na nabubuhay ng normal kasi gustong-gusto mong alagaan yung sarili mo.
Hindi yung ganong type of healthy. Pero yung saktong amount of healthy lang na parang, damn, how do you take care of yourself? Kasi, ewan ko, as someone na nanggaling na sa very malalang health crisis, alam ko kung gaano ka-importante yung body natin sa sarili, for ourselves. Like, sobrang thankful ko na itong body na to, it keeps working for me and I wanna honor it. Pero ang hirap i-build nung discipline na yon. I really wanna take care of my body. Isa yon. How do you take care of yourself as an adult? Ang OA ba kapag sinasabi ko na, ngayon nasa adulting phase ako ng buhay ko, etc., when I'm just 24? Honestly, I think kasi I'm 24 young talaga, but it's old enough. If anything, parang start na talaga ng adulting at 24 right? So, parang tama lang naman na tawagan ko yung sarili ko na 24 at magtanong ng mga bagay na tinatanong ko right now. Next, aside from health, oh my God, ito finances. Feeling ko ito ang takot ako na aspect ng adulting. Because if hindi pa kayo naririndi sa pagpapaulit-ulit ko, grabe ang power na meron tayo over our lives. And natatakot ako sa control na meron ako sa finances ko. Because I don't think I am the most financially responsible person that I know. As in, magastos akong tao And ako kasi, ewan ko, may scarcity mindset ako, but at the same time, meron din akong mindset na ang pera, babalik din yan. Ako, hindi ko dinedeprive yung sarili ko of the pleasures of life na kaya kong i-afford with my money. Kasi, well, I'm working hard for my money. And so, deserve ko naman siyang gastusin sa mga bagay na gusto kong paggastusan, right? Alam niyo, lalo na pagkain. Hindi ako nanghihinayang gumastos sa pagkain as long as sobrang sarap ng pagkain. It has to be worth it. Kaya nasabi ko na rin to sa isang episode, nasabi ko rin siya sa isang episode, na pinakamasakit na gastos para sa akin ay pagkain hindi masarap. Kasi, wala. Ang sarap-sarap kumain Tabaw, nakita ko yung sarili ko sa salamin. Ito na naman ako sa pag-hate ng sarili ko. Ay nako, crazy ko. Anyway, pagkain, yeah? So pagkain, magastos talaga ako. As in, kapag niyaya ako ng tropa ko, kunyari pumunta sa ganito, magbakasyon, ganyan, sumasama ako. At pag sumasama ako, hindi ako naglalagay ng budget limit. Ganun ako magbakasyon, honestly. Kasi ang lungkot pumunta sa isang lugar tapos, andun ka lang for a short while. And then, hindi mo siya fully ma-enjoy kasi tinitipid mo yung sarili mo. Parang akin lang, pag ako nagbabakasyon, okay nang kung anong makita ko doon na gusto ko, gagastusin ko. Mamumulubi na lang ako pag-uwi, tapos pag-iipunan ko na lang ulit. And I don't think that is a good way to spend your money. Yes, aminado naman talaga ako. Hindi talaga ako financially responsible. And I wanna know how. Gusto ko malaman saan magsisimula. Kasi nakakatakot talaga yung, oh my God, alam ko yung password sa lahat ng bank accounts ko. Actually, to save money, ang ginagawa ko, ini-split ko yung money ko to different bank accounts para hindi lahat ng pera nakikita ko. Kasi every time nakikita ko na may pera ko, para akong okay, kaya ko pang gumastos. Which is, hindi siya healthy for me. Parang mas okay na nakikita ko na, shit, onti na lang yung laman ng bank account ko para mas mataranta ako. Okay? And I know na hindi yun ang greatest way to save money. I wanna learn how to invest. Gusto ko na malaman saan ko dapat ilagay yung pera ko na mag-grow siya. And nakakatakot din kasi yung ganun, risk yun Siyempre, if you wanna earn big, you have to take big risks then. And as someone na may scarcity mindset, hindi ko alam if I can do that. Hindi ko alam if I can take big risk pagdating sa pera. Kasi alam ko yung feeling ng maubusan at yun yung pinaka-kinakatakutan ko. After ko ma-hospital last year, isa sa mga una kong inasikaso ay emergency fund. As in, hindi mo na ako naglagay ng ipon pang bakasyon and all. Inuna ko yung emergency fund. Inuna kong magtabi ng pera na pwede kong gamitin at pwedeng gamitin ng pamilya ko once ma-hospital kami. Because like what I said sa isang episode
Dito, yung about sa hydrocephalus, I know that I am always one hospital bill away from poverty. And ang goal ko is to change that. Pero sa lagay ng healthcare sa Pilipinas, hindi ko alam if I can even change that. Madami pa akong time to do that. Yes, ngayon I can say na I'm off to a great start. I am very thankful na I am. Na I'm earning enough para makaipon ulit and para masustain yung needs ko at needs ng family ko. Pero my God, am I anxious about it na ah, para akong nagpapanik talaga ako right now. This year, dahil ang dami ng blessings, natatakot ako na baka next year bawian ako. Alam ko na sobrang pangit na mindset nun. And ayoko nung mindset na yun. Kasi naniniwala ako na kung ano yung iniisip mo, yun yung ma-attract mo sa universe. Hindi ako very spiritual na person. Maybe I am. Pero ayokong i-manifest talaga yun. Ayoko na damdamin yung fear ko na baka bawian ako next year. So, kailangan mag-prepare ako this year habang andyan pa siya. Kasi ang negative nun masyado. But at the same time, feeling ko nagiging realistic lang ako. Na ngayon na, syempre, andyan na yung blessings, ayaw mo naman siyang sayangin. Okay? And alam ko na yung mga gantong opportunities, hindi siya always dumadating. Sinabi yun sa book na to, sa Evelyn Hugo, na once may opportunities na dumadating sa'yo, you make the most out of it. Kapag alam mo talaga, kapag nanggaling ka talaga sa wala, talagang you know better than waste opportunities na dumadaan sa'yo. Bawat opportunity malaki. Bawat opportunity can change your life. So, pinakamalaking anxiety ko siguro right now is yung financial talaga. Kasi hindi ako pwede maubusan. I can't. Alam niyo sinasabi nila na money is not the most important thing sa buhay. Totoo naman yun. Because if I agree na money ang pinaka-importante, syempre, magigets ko yung mga bilyonaryo, di ba? Hindi ko sila gets. I hate it. Excessive money, no. Ang pangit, hindi ko nabuo yung sentence ko. I mean, yung sobrang pagpapahalaga sa money, bullshit yon. As in, hindi ka sasaya as a person. Pag ganun ka, hindi iyon ang essence ng buhay. I agree. But, siguro yung enough money to give you a comfortable life, to give your family a comfortable life, to afford you of your wants, hindi lang yung needs. And even, in a capitalist society, kailangan mo ng pera to survive. So, yung mabuhay na hindi natatakot magkasakit. Sinabi ko din yun sa podcast episode ko about the hydrocephalus one. About hydrocephalus, na ang dami lang talagang na-afford kasi ng pera, na nakakagaan ng buhay. And maybe that's what I'm after. Hindi naman number one ang pera sa buhay ko. Pero, maraming importante sa buhay ko na ma-access ko lang through money. Does that make sense? Yeah. So, as an adult, I am so scared of how much control I have over my money. Kasi, ang dali niyang maubos. Ang dali niyang mawala. And hindi ko alam saan magsisimula. Gusto ko matuto paano mag-business. Isang business na parang I know I can build a community and magiging passionate ako about. And isang business na kaya kong i-give sa family ko para meron pagkakaabalahan yung family ko and meron silang mag-grow. Alam niyo yun? Pero ang hirap! Nakakatakot kaya mag-business. Ang dami kong naririnig from business owners na stories na, oh my God, grabe. Hindi siya madali. Ang dami nalang pinagdadaanan, daming challenges. Sobrang ratatatata yung bibig ko. Bakit ako ganito? So, gusto ko ma-build yung courage na yon na bumuo ng business and mag-invest. Alam nyo, isa pa sa finances na hindi ko maintindihan as an adult ay taxes. Nagbabayad ako ng tax since 20 years old ako. Tapos, nung mga 20 ako, sobrang grabe yun. Nag-register ako sa BIR ng pandemic. Nakaka-dehumanize yung process. Tapos, mas nakaka-dehumanize yung pagpa-file ng tax kasi ang pangit ng website ng EBIR. Kasi hindi ko siya maintindihan. Na 20 years old lang ako, ang hirap niyang intindihin. Hindi friendly for ordinary people ang taxes. Okay? Friendly?
Hindi friendly. I mean, hindi digestible. So, I feel like I spent, I guess, 2 years na hindi ko maintindihan kung anong ginagawa ko. Nagpa-file ako and I just pray to God na tama yung ginagawa ko. Until nag-decide na lang akong kumuha ng accountant. Kasi I can't do that shit anymore. And nung kumuha ako ng accountant, oh my God, mas naging maayos yung process and mas na-realize ko gaano kalaki yung binabayaran ko. Tangina, ang sakit, okay? Ang sakit mabawasan ng tax and hindi mo nakikita na nagtatranslate yon sa facilities around you. Hindi mo nakikita na ginagamit siya ng gobyerno ng maayos. Ang pangit ng public transpo and so it inconveniences you. Sobrang lala ng, alam nyo na sobrang lala ng epekto ng public transpo sa buhay natin. Palagi ko yung sinasabi. It affects your relationships. It affects your sanity. Even affects your self-esteem. Honestly, nung nagko-commute ako, sobrang lala ng because ang lala ng pollution sa Manila and then kailangan mong bumiyahe ng maaga. So, pag kulang yung tulog mo, makaka-apekto din talaga siya sa'yo, sa health mo. And ang dami lang talaga na-apektuhan ng public transpo. And may isip mo na, ang laki-laki ng tax na binabayad ko, pero hindi maayos yung public transpo. So, pag wala ka namang kotse, mapipilitan ka rin talagang I love Angkas, I love Move It, pero pag may mga times na kailangan ko mag-grab kasi may event, my fucking gosh, ang mahal. Hindi na to problema kung maayos lang yung public transport. Nagbabayad naman ako ng tax na malaki Tangina. Tapos pag binabaha, makaka-apekto yun sa kung saan ka nakatira. Ang crazy. Hindi ko na nga maintindihan yung tax. Hindi ko pa maintindihan saan napupunta yung tax. So, ang daming ganong, ewan ko, imposibleng hindi mo siya poproblemahin kapag naging adult ka. I understand. I understand na madaling, honestly, hindi talaga Hindi ko alam, sabihin ko kasi dapat, madaling i-detach yung sarili mo from politics if you decide to do so. Tama ba yung grammar na if you decide to do so? If you choose to do so, madali na parang bahala na, sige, bayad ka na lang, di mo naiisipin, ganyan. Pero kasi personally, nagsisip in yung politics talaga sa buhay mo na apektado yung work mo. na parang, ito, nung nag-start ako mag-earn, kaya ko nang mag-pay for convenience. I mean, meron na akong option na hindi ako mag-commute ng, let's say, jeep, LRT, ganyan, kasi I can pay for convenience, for a more convenient option. Pero putang ina, mahal. Ang mahal pa rin. May isip mo pa rin na ang mahal pa rin. Pag nasa ibang bansa ako, ang ganda-ganda nung rail, nung transport system nila, naisip ko lang, my God, siguro kung ganito lang yung meron sa Pilipinas, hindi na ako mangarap magkaroon ng kotse. Isa pa yan, as an adult, ayoko naman mag-drive. Ayoko talaga. Ako, I believe destined ako to be a passenger princess. Ako yung tipo ng taong pag pumasok ako ng kotse, matik nakakatulog talaga ako. Gusto ko lang matulog, gusto ko lang humiga. Hindi ko amats mag-drive. Pero pinapangarap ko mag-kotse because of how convenient it is. Hindi convenient yung traffic, pero yung thought lang na it's your own space. Tapos, meron kang ganong power na pumunta sa kung saan mo gusto. Mahirap lang maghanap ng parking, pero tayo na parang ang daming na ibibigay ng kotse. Hindi ko naman pangarap magkotse pero under an economy like this, pinapangarap ko. And I hate it. Like, tangina, isa tuloy yun sa mga goals ko as an adult. Kahit ayoko na mag-contribute sa dami ng kotse dito sa Pilipinas, hindi ko alam if that dream is really mine. Sorry kung kino-question ko siya. Kinikrisis lang siguro ako. Okay, isa yun sa mga worries ko. Yung finances. As an adult, where do you even begin? My God. Pinagdadasal ko na lang palagi na I'm always doing the right decision. Kasi, hindi biro ang pera for someone na hindi naman lumaki with so much money. And pakiramdam ko, hindi ko mapapatawad yung sarili ko kapag sinayang ko lang lahat ng meron ako ngayon. And maapektuhan nun yung family ko. Feeling ko yun yung pinakamalaking fear ko and pinakamalaking kasalanan na makocommit ko sa sarili ko at sa loved ones ko.
Hay nako, sana matutunan ko slowly paano magkaroon ng business kasi I really wanna grow my money. I have to for my sanity. Ito, okay, next. I guess as an adult, isang mahirap din na i-explore or i-navigate ay human relationships and human connections. Hindi lang through hindi lang romantic ha, as in platonic, family. Again, the power of choice. Ngayon, hindi ko alam if nagtitwitter kayo, if nakita nyo na may isang skit si Sabrina Breer na yung siya, that friend who's socially savvy. Tapos, dun sa skit na yon, ipapakita ko yung screenshot para you can watch. Pero dun sa skit na yon, yung gist ay, may isang friend na nag-hangout sila. Tapos, si Sabrina, sabi niya, oh, I'm going to this dinner. And then yung friend, I'm going to this dinner with Zach and Angel. Let's just say, yun yung name. Tapos yung friend na yun, sabi niya, gusto niyang sumama. Tapos sabi ni Sabrina, oh, actually, need mong you have to lock in, you have to improve yung social standing mo with these friends para makasama ka sa dinner. Because hindi ka nagsha-show up sa ganito, ganyan, and stuff. Kaya, hindi ka ganito ka-close with them. And, hati yung opinion ng mga tao doon. Pero, ako kasi, I agree. I agree with that. Merong statement na, everyone wants to be in the village but no one wants to be a villager. Kasi sa recent years, nagkaroon ng emphasize or pag-highlight sa low maintenance relationships na naintindihan ko naman yung low maintenance relationships kasi lahat tayo may sarili-sariling buhay, di ba? Mahirap din talagang mag-maintain or mag-handle ng relationships with people na parang minu-minuto kailangan ng assurance from you and ng time and peace of yourself. May mga ganong relationships na mahirap talaga kasi may mga extreme yung ganon for me eh. And so I understand saan nanggagaling yung mga tao na gusto yung low maintenance relationships. But at the same time kasi feeling ko masyado siyang masyadong na-take advantage, na-misunderstand ng mga tao yung concept of low-maintenance relationships. Okay, gets naman yung low maintenance, pero yung point na wala ka nang ginagawa to maintain a relationship, yung hindi ka na nag-reach out, hindi ka nag-show up sa ganap ng mga friends mo, hindi ka nag-i-initiate na gumawa ng gantong bonding, hangout, invite your friends to dinner, or sumagot sa mga message ng friends mo, mag-show up sa invites nila sa'yo. Pag hindi mo yun ginagawa, mawawalan ka talaga ng friends. Mawawalan ka talaga ng people. You have to do it. Ngayon na adult ako, ang weird talagang sabihin ng adult ako. But I know that I am. Ngayon na wala na kasing reason for me and my friends to always be together. Compared to nung high school kami, may reason na araw-araw kami magkasama. Kasi, nasa school kami. Nung college kami, araw-araw din kami magkakasama kasi nasa university kami. We always see each other. Pero once tapos na yon, wala nang university or wala nang situation na nagbabind sa inyo together all the time, may realize mo na, mas need ng conscious effort to build and maintain connections. And so, I understand na good din naman talaga yung low maintenance relationships, pero not to the point na wala ka nang ginagawa about your relationships. Bakit parang ang redundant ng words ko? I am sorry. I'm not sure if that's making sense. Pero ngayon, nakakasama ko yung friends ko kasi grabe talaga, mas iba yung initiative to invite. Mas malala dapat na, hey, asan kayo today? Gusto nyo magkita? Gusto nyo inom tayo tonight? Or gusto nyo mag-dinner? Saan kayo today? Gusto nyo mag-co-work? Kailangan mo siyang gawin. Kailangan mo mag-show up. And again, power of choice. May ganun kang control over your relationships. And if nawawalan ka ng people,
probably, hindi ko naman sinasabing isisi mo lahat sa sarili mo. Pero baka meron kang mga bagay na hindi nagagawa. Okay? Baka may mga bagay na dapat mong i-improve. Ang hirap mag-speak ng ganong statement kasi alam ko naman na iba-iba yung iba-iba yung situation eh. Baka masyadong general 'yon. Okay? So, take what resonates, leave what doesn't. Hindi ko sinasabi sa lahat ng situation applicable to. What I'm just saying is kapag naging adult ka, mas conscious effort talaga to show up for your people. To be there for your people. Para, ganun din sila sa'yo. With that said, ano yung fear ko when it comes to relationships? Alam nyo, choice lang din ulit. Na, I feel like ang fickle ng relationships. Ang daling gumawa ng isang decision na pwedeng sumira ng isang relasyon. Again, hindi lang romantic relationships, even like friendships. Kapag, example, merong isang problem na you choose to sweep under the rug, na hindi mo i-confront, yung ganun kaliit na decision na yon, na i-ignore mo yung friend, sa'yo mo i-ignore mo yung friend mo, i-ignore mo yung tension na you have with people, nag-i-snowball siya, tapos the next thing you know, wala na yung person na yun sa buhay mo. And you spend a lot of time regretting na maybe you should have done more. So, ngayon feeling ko nasa phase ako ng life ko na, of course, hindi ko naman alam lahat ng bagay sa mundo. Okay? Pero I've lost enough friends and relationships to know na, okay, kapag may situation na pwedeng pag-usapan, dapat gawin ko. Kahit gaano ako katakot sa confrontation, kailangan kong i-bring yung sarili ko to do it. Kasi, nasabi ko to sa AWKP podcast na I should really learn how to be more comfortable with the discomfort. Kasi yung adulting life ay punong-puno ng discomfort. Ang complex ng human relationships and ang daming discomfort sa human relationships. And yung discomfort na yon, confronting them, yun lang yung way to strengthen your relationships. Kaya kahit nakakaduwal, kailangan mong i-bring yung sarili mo to do it and to face it. Nang hirap. Okay? Hindi ko alam. Ngayon nga, ito pa, oh my God, hindi ko alam if pasok sa human connections and relationships yung people-pleasing tendencies. I feel like it is. Kasi, yung people-pleasing tendencies, nakaka-apekto siya sa kung paano ka magdodraw ng boundaries, right? And yung boundaries, sobrang importante niya sa human relationships. Kasi, kailangan alam mo kung paano mag-draw ng line between you and someone, kahit gaano pa sila ka-importante sa'yo, kahit pamilya mo pa. Kasi, kung gaano ka-powerful yung choice natin over ourselves, kapag nagbigay din tayo ng ganung power over other people, kapag nagbigay tayo ng ganung power to other people over us, once may gawin silang makakasakit sa'yo, guguho yung mundo mo. I learned that at 19. And then, until 23, and maybe until now, from 19 to 23 na pumapasok ako sa iba't ibang relationships, mas natutunan ko yon na grabe yung power na binibigay ko sa ibang tao over me. And so, every time nawawala sila, gumuguho ako. Na-realize ko na ngayon 24 ako, maybe hindi pa ako fully evolved, pero I know na nag-improve ako. Madami akong relationships and people na na-encounter this year na feeling ko if I met them when I was younger, when I was 2022 Yani, if 2022 Yani met them, siguro grabing access na yung binigay ko sa kanila to myself. Siguro pumasok na ako sa isang relationship agad-agad with them. Siguro hinabol-habol ko na sila. Siguro sinisik ko na yung validation and opinion nila over what I do. But 2026 Yani, hindi yun ginawa.
And I am so proud of myself. Nararamdaman ko yung panic minsan. Nararamdaman ko na hindi kalmado yung nervous system ko when I'm faced with certain situations and people. Pero, mas ramdam ko yung control over myself right now. And I think na-learn ko lang yon through 1,000 heartbreaks. Yun yung sasabihin ko. And ngayon na feeling ko sa lahat ng aspects na binanggit ko, which is taking care of myself, finances, and human connections and relationships, I feel like mas gamay ko ng kahit papaano yung human relationships. Kasi ang dami kong sitwasyon na pinasok nung mas bata-bata ako. Pero ramdam ko pa rin yung mga tendencies ko right now, and feeling ko ang dami ko pa rin i-figure out or madidiscover sa mga susunod na taon ng buhay ko. I'm just 24, and I know na I don't know shit. Yung favorite film ko, yung The Worst Person in the World, in-establish nun sa akin na people are changing always. And I know na baka mga 20 episodes after, iba na yung sinasabi ko sa inyo. We'll never know. But for now, I feel like I am at peace pagdating dun sa aspect ng relationships. I have my fears, pero I feel good na hindi na ako as reckless as before. I'm messy. Messy ako sa mga choices ko lately. Pero yung pagiging messy ko, kontrolado ko. Like, decision ko yun. Ginawa ko yun. Ginusto ko yun. Yep. May isang situation this year na nagkaroon ako ng anxiety. I think mga March yun. Basta may nangyari na that was so embarrassing and I felt so out of control. And I feel like bumalik ako dun sa pagiging impulsive ko. And I did not like it so much. Pero, I learned how to move past it. Kasi sabi ko parang, okay, hindi naman ako perfect. I'm young. Sometimes you just have to say na, I'm just a girl. And I'm just 24. And i-file mo na lang yung mga embarrassing moments under mga kwento sa inuman. Yun! Okay. Alam ko na hindi ko pa gamay ang buhay. Alam ko na marami pa ako madidiscover. Pero at least man lang sa isang aspect ng adulting may something na at peace ako, right? Okay na yun. Okay, so yun lang. Grabe, 24 pa lang ako, ang dami pang mangyayari. Ano pa mangyayari? Pag sinasabi ng mga tao na, alam mo, Yani, ang bata mo pa, ang dami pang mangyayari sa'yo. Yung mga 30 years old na namimit ko, sinasabi nila yun, tangina. Ano pa mangyayari? Ang dami na nangyari sa akin. May mangyayari pa? Well, yes, may mangyayari pa. That's what makes life fun, right? Bahala na. Grabe. Wow, adult ako. I'm an adult. I'm young, and I'm an adult. I am a young adult. And nakakatakot i-navigate tong shit na to. Again, para ako nasa shakies at hindi ko maintindihan na nangyayari. Kayo, ano yung question nyo about adulting? Anong fear yung meron kayo about adulting? Let me know dito sa comments or sa engagement post na pinopost namin sa aming socials, sa IG and sa TikTok at Kwarto ni Yani. I-follow nyo kami doon. And dito na rin sa YouTube and Spotify, naglalabas ako ng new episode every Thursday, 9 p.m. and every Sunday, 8:30 a.m. I try. Mag-join na rin kayo sa FB community natin, Yani's Roommates. Doon ako nagpo-post ng mga announcements and just magkakaroon ng big announcement soon. And, isupport nyo pala kasi magkakaroon na, lalabas yung multo sa September 23? Yeah, September 23, andun ako. Yes. Yay! Okay. Ano ba? I-follow na ako sa lahat ng socials ko at Yani Ate Sue. See you guys next week. Nakapag-shoot ako ng podcast. Takot akong i-shoot tong Thursday episode. Hindi ko alam kung bakit.